paano? Last time check na ng Sunday eh. Oras sa buong bansa ngayong huling Sunday ng taon, alas 4:01 ng umaga. Humanda ka na sa mga bagong impormasyong maririnig, mapapanood mo, mga balitang tumatakbo at tuloy-tuloy ang pagbabago. Nakatutok ang buong grupo, nakatutok ang buong puwersa para maibigay ang pinakabago, updated. DZRH Sunday Updates live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Sunday Updates. Maging updated kasama ang puwersa na ani magbigay ng serbisyo at si Edniel Parosa. DZRH Sunday Updates. DZRH Sunday Updates. Sunday Update. DZRH Sunday Updates. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pinoy saan mang panig ng mundo. DZRH Sunday Updates. Narito na ho ang pambungad na mga balita ngayong huring araw ng linggo ng 2025. DZRH Sunday Update. Firecracker-related injuries bago ang bagong taon sa mampanas na 91 ayon sa Department of Health. DZRH Sunday Update. 8 pulis inireklamo ng pagnanakaw sa isang operasyon sa Pasig City. DZRH Sunday Updates. 5 cabinet members sabit sa allocable sa Cabral Files ayon kay Senator Ping Lacson. DZRH Sunday Update. Philippine National Police sasaklolo naman sa traffic habang may EDSA rehab. DZRH Sunday Update. Magnitude 4.8 na lindol sa Zambales. Kanina lamang ho ito ngayong madaling araw. Nakaramdaman hanggang dito sa Metro Manila. DZRH Sunday Update. Dagdag bawas sa presyo ng langis. Kasadang humabol ngayong huling linggo ng taon. DZRH Sunday Update. Sa labas ng ating bansa, John Riel Casimero tinatumba ang kalabang Japanese sa kanyang comeback boxing fight. DZRH Sunday Update. Sa ating balitang sports yun. Sa ating foreign news, Thailand at Cambodia nagkasundo sa ceasefire matapos ang 3 linggo. DZRH Sunday Update. At sa ating showbiz balita, alamin natin ang mga big winner sa pinakahuling Metro Manila Film Festival. DZRH Sunday Updates.
Rich Sunday Updates. Yan ang headlines sa ating balitaan ngayong again, huling araw na ng Sunday ng 2025. 28 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Makakasama niyo sa 2 oras na balitaan. Ako po, si Edniel Porrosa. Rich Sunday Updates. Happy New Year! Ito mo nga naman, bagong taon na. At ilang kembot na lamang ho ay matatapos na itong 2025. Kumusta ho kayo? Salamat sa Diyos at isa na naman hong buong kalendaryo ang magpapalitan. In 5 days time, actually 3 days, 4 days from now na nga lang, ay official ho tayo magpapalit ng kalendaryo. At sasalubungin ang 2026 ng sana mayroon pa rin hong pag-asa at kalakasan para lumaban sa buhay. Pero sa kabila ho ng atin hong iiwang taon, mayroon pa tayong 3 to 4 days. Ay tuloy-tuloy ho ang pagsisilbi natin ng mga balita, may impormasyon at syempre pagbalik tanaw dito ho sa atin hong mga pinakahuling mga issue at mga ganap na dapat ho nating malaman at magagamit ho natin sa pang-araw-araw na balita. Nandiyan pa rin numero 1. Syempre bago tayo bantay sa bagong taon, nandito pa rin yung mga pasaway nating mga kababayan. Talaga naman, mga napuputukan kahit bawal. Parang sarap nung pandemic time na wala halos na wala halos fireworks. Kaya syempre kulturang na yan, Pinoy kulturang Pinoy ang mag-ingay para bulabugid daw ang masasamang espiritu. Turo ng mga Chinese. Ayun, kaya ngayon, kahit wala pa tayo dun sa New Year's Eve, ayun na, kung saan-saan nagsisimdi ng kung ano-ano. Sabi ng Philippine National Police, 5-star daw. Tama ba? 5-star ang pinaka-notorious ngayon. Ang tapang nyo dati for the longest time, RT, Piccolo, at saka Watusi yung nakadadali. Kasi yung Piccolo, madaling paputokin. Yung Watusi naman, nasusubo ng mga bata o nagkakaroon sila ng remnants o residue sa kamay, nagkakaroon ng poisoning. Kaya yun ang dalawang notorious. Ngayon, 5-star, mantakay mo. Lakas ng loob ng lakas ng loob ng mga Pinoy Lakas ng palakas yung common firecrackers natin. Siyempre pinag-uusapan natin yung mga malalakas, may pinagbabawal na paputok. Kayo ho ba ay nakarinig na o nakakita man lang nung paputok na kung tawagin Diskaya? Meron ding paputok na Saldico. Oo. Dito lang sa Divisoria Manila Police District. Diyan sa Divisoria binabagip ni Boy Gonzales, Harich 29. Meron daw dyan mga Diskaya at Saldico gaano kaya kalakas itong mga ito? Nakadudurog ba ito ng damdamin? Gaya ng nangyayari ngayon sa mayorya ng sambayan ng Pilipino. Talaga nga namang nakagagalit itong patuloy pa rin hong mga balita at pag-unfold ng mga kaganapan dahil doon ho sa labas tayo ng konti mula doon sa paputok, dito ho sa totoong flood control mess kung saan nakakaladkad o unang nabanggit itong mga pangalang binanggit ko, Saldico at Diskaya. May mga bago hong expose
ang Senator Panfilo Ping Lacson at lumalabas daw ho doon sa files ng yumaong Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nako, tama ba ito? Mayroong mga at least hindi bababa sa 5 pangalan mula ho sa gabinete ang kasama di umano sa mga allocables o yung mga may paglalaan ng insertion. Paano ka? Anak ng teteng. Sa executive department ka, paano ka magkakaroon ng insertion? Diba? Bakit mayroon ng nakalaam doon, maging doon sa lawmakers at party list representatives? Sabi ni Senator Ping, batay doon sa na-access niyang document mula raw mismo sa abogado ni former Yusek Cabral at maging sa kanyang source sa DPWH, ay lumalabas na hindi lamang mga kongresista kundi 5 cabinet members, matakin mo, bilyong pisong allocables. Kanang teteng, saan mo dadalhin ho yan, Ma'am Sher? Ayun na nga, patapos na lamang yung taon, may mga ganito pang nare-reveal. Pero sabi ho ng mga texters natin, mga nagko-comment ho sa Facebook, YouTube, mga kahuntahan ho natin sa kalye, anyari na, magpapalit na lamang tayo ng kalendaryo. Hindi pa ho nabibigyan ng resolusyon at hindi pa nagkakatotoo yung naunang mga press release at mga papoging pahayag na before Christmas, para man lang at least before January 1st, ano? Pwede ba yon? Pwede pa bang maihabol? Meron daw big fish ang magpapasko sa kulungan. Pwede kayang mag-New Year sa bilangguan, President Bongbong Marcos, sir? Good morning sa lahat ng ating mga kababayan na sa kabila ng mga binabanggit nating mga malalaking issue pa rin, lumuyurak sa puso at talaga nagpapagalit, ay very very hopeful pa rin for the coming year, coming months, weeks at days. Mayroon na ho ba kayong pang medianoche? Ipapasok ba ho natin ulit yung meme-worthy joke? Meme-worthy budget na 500 pesos ulit. Marami sa ating mga kababayan ng estilo, arte, kapag New Year mas maraming handa diba? Kasi sa kabila sa western part ng mundo, doon uso yung yung Christmas Eve celebration, yung may mga parties pag 24th ng gabi, pasalubong sa 25. Pero sa atin sa mga Pinoy, lalo pa tina-influensyahan tayo ng mga Chinese na nag-iingay Pag 31, New Year's Eve talaga tayo nag-celebrate, di ba? Naghahanda na rin. Ayun, dyan mas maraming handa. Baling magkautang-utang Di baling labobong listahan sa tindahan ni Aling Nelly. Uy, wag naman. Pero ayun na nga, Uy, ready na sila. May mga natira pa bang mga spaghetti? Ay, sa amin hanggang kahapon may carbonara Pangit na ng amoy. Magluto naman ng bago, kayo talaga. Ay, yung mga inabangan natin yan kapag 30% na pa ba. Pag 31, buibirit ka rin no? Pag 31st ng gabi, wala, yung mga batas-batas na yan. Uso sa Metro Manila na medyo culture shock sa atin sa sa probinsya. Uso sa Metro Manila, alam nyo, hanggang alas 10 lang ng gabi. Yung mga video rito, isang ordinansya ng mga mayor mga LGU Kaya lang kapag New Year's Eve celebration, yung mga alas 10 niya, wala yan. Lahat gising lahat nag-iingay. Regardless of your religious affinity. Ang kulturang Pinoy, ang maggangak-ngak-ngak, maggangak-ngak hanggang hating gabi. Bueno, ilang araw pa yan at pinag-uusapan na ho natin kapag tuloy-tuloy paghahanda di lamang ho ng pamahalaan kundi ng tayo, pamilyang Pinoy. Ito sa pagpapalit ng taon. Kaya nga na binanggit ko kanina, tingnan natin.
At balikan natin. Ito pa rin mga balitang ating sinusubaybayan at makatutulong sana magabay sa atin hong mga desisyon. Di lamang ho sa araw na ito ng someday, hindi maging sa mga susunod hong pagkakataon. Ito pa rin ho ang DZRH Sunday Updates. Last episode na ho natin for this year, for 2025. Dito sa DZRH, unang-una pambungad na programa ng number 1 AM station sa Mega Manila. Ayon sa Kamtar Media Survey. DZRH Sunday Updates. Standby lamang ho kayo. Alas 4:16 ng umaga. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan. Ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Isang taon na binalot ng ingat, buhat ng kaliwat ka ng revelasyon, mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan, 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan. Mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Day updates. DZRH Sunday Update. Pasadahan natin ang mga pinakahuling kaganapan sa Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Metro Manila ngayon sa DZRH Sunday Updates 4:24 ng umaga. Pilipinas, naramdaman hanggang dito sa Metro Manila ang magnitude 4.8 na lindol sa Palawig, Zambales kaninang alas 2:26 ng madaling araw. Ayon sa DOST Vox, tectonic ang origin nitong lindol na may lalim na 30 kilometro. Wala namang inaasang aftershocks at mas matindi pang pinsala mula sa nasabing pagyani. Pero naramdaman ang intensity 2 sa Quezon City at iba pang bahagi ng Kamaynilaan. Maliban dito naitala rin ng instrumental intensities sa Botolan, Zambales intensity 3, sa Masinloc at Iba, Zambales, maging sa Guagua, Pampanga na intensity 2 sa instrumento. Habang instrumental intensity 1 naman ng naitala sa San Marcelino, Zambales, Kalumpit, Bulacan, sa Rizal, Nueva Ecija, Santa Ignacia, Tarlac, maging sa mga lungsod ng Navotas at Malabon dito sa Metro Manila.
Metro Manila ngayon. Arestado ang isang police captain at 7 iba pang lesbo matapos ireklamo ng pagnanakaw sa kanilang isinagawang operasyon sa Barangay Palateo sa lungsod ng Pasig. Batay sa ulap ng National Capital Region Police Office o NCRPO, pinasok di umano ng mga sospek ang isang bahay sa Barangay Palateo. Ito upang hanapin ang isang alias Jamaica. Habang sila'y nagsasagawa ng operasyon sa iligal na droga. Pero ayon sa mga biktima, kumuha umano mga sospek ng iba't ibang alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 500,000 piso. Maging 2 susi ng motorsiklo. Sa investigasyon, inamin naman ng mga sospek na polis na wala silang maipakitang dokumento para sa isang lehitimong drug operation na naman. Naku po. At itinanggi ang paratang laban sa kanila. Inihahanda na ang pagsampa ng kasong pagnanakaw laban sa mga narestong sospek na miyembro ng Eastern Police District. Again, Drug Enforcement Unit. Pang-ilan na to? General Nartati, sir. Lagi na lang Drug Enforcement Unit. Mapa Cavite, mapa NCRPO. Sunod-sunod sa taon lang na ito. 2024 hanggang ngayong 2025. Ilang drug enforcement personnel, ha? Ang ganito pare-parehas ang estilo. 8 na naman ito. Isang buong squad sila o unit. May team leader na police captain. Ganito eh. Ha? May team leader na police captain. Papasukin ng isang bahay sa katatangayin yung ilang mga gamit. Masaklap dito bago rito sa Pasig, dito sa may Cavite area. Diba? Ginalaw pa, ginahasa pa yung kanilang naabutan doon. Malupit itong mga tao ng Drug Enforcement Group, ng PNP. Nangyari ba rito? Bakit? Akala natin may command responsibility. Dapat pagsunod-sunod na nalalatayan na. Nalalatayan na. DZRH sa Metro Manila ngayon. Balita naman sa lungsod ng Maynila. Arestadong isang 40 anyos na lalaki matapos magpaputok ng baril sa Tondo kahapon ng umaga. Ayon sa Manila Police District, nasa impluwensya ng alak ang suspect nang bigla itong magpaputok ng baril. Idireklamo na siya sa barangay noong makitang nakatulog na ang suspect. Isinuko ng suspect ang baril na Glock 17, Gen 5 pistol at kanyang lisensya. Naharap ang suspect sa patong-patong na kaso kabilang ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Metro Manila ngayon. Balita naman sa lungsod ng Quezon. Umakyat na sa 5 naitalang firecracker-related injury sa Quezon City. Patay sa ulat, 3 bagong kasong naitala noong Biyernes kung saan ang mga biktima ay mula sa Barangay Holy Spirit, Caligayan at San Bartolome. Sa kabila nito, sinabi ng lokal na pamahalaan na mas mababa ng 62% ang bilang ng mga nasugatan sa paputok kumpara sa kaparehong panahon ng nagdaang taon. Paalala ng QC government, tanging ang mga may permit at clearance mula sa Department of Public Order and Safety, maging Bureau of Fire Protection lamang ang pinapayagang gumamit ng paputok sa mga designated na lugar. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Balik tayo sa lungsod ng Pasig. Nagbabala si Mayor Vico Soto na arestuin ang lahat ng magbibenta ng iligal na paputok sa lungsod bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kasunod dito ng pagkakadakip ng Pasig Police sa isang online seller na nag-aalok ng produkto sa isang Facebook group. Mga iligal na paputok.
Ayon sa alkalde, hindi nag-i-issue ng kahit anong special permit ang LGU ng Pasig para sa pag-ibenta ng pailaw. Sa katunayan, may nagbakaawa umano sa kanyang opisina pero hindi pa rin pinagbigyan ni Mayor Soto. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Balita naman sa lungsod ng Mandaluyong, umabot sa hindi bababa sa 50 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa Barangay Addition Hills kagabi. Ayon sa punong barangay ng Addition Hills, si Chairman Carlito Cernal, maunang bilang pa lamang yan at karamihan sa mga nasunog na bahay ay maliliit at dikit-dikit. Nagsimula ang sunog bandang alas 7:30 kagabi at idineklarang under control bandang alas 8:10 na ng gabi. Wala namang napaulap na nasawi. Pansamantalang inilipat ng mga apektadong pamilya sa permanent evacuation center ng lokal na pamahalaan matapos ang clearing operations. Patuloy pa rin inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng naturang sunog. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Sa lungsod naman ng Pasay, isa ring sunog na sumiklab sa residential area sa M. De La Cruz Street. Ayon sa Bureau of Fire Protection, alas 2 naman ng hapon sumiklab itong sunog at mabilis na inakyat sa third alarm. Dahil sa dikit-dikit at light materials na kabahayan, mabilis na kumalat ang apoy. Nakontrol naman ito bago mag-alas 5 na hapon at patuloy pang inaalam ng otoridad kung ano ang naging sanhi. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Sa iba nating balita, sa lungsod ng Mandaluyong, arestado ang isang lalaki makarang tumalon at magtatatakbo sa riles na MRT3 sa Ortigas Station. Batay mismo sa report ng DOTR MRT3, tumalon mula sa naturang istasyon ng lalaki Biyernes ng hapon makarang bumili ng ticket pa northbound. Dito na kumaripas ng takbo itong lalaki patungo sa direksyon ng Shaw Boulevard Station bago lumipat sa ginagawang footbridge malapit sa isang mall kung saan na siya naaresto. Dinala sa Wakwak Police Station 3 ang suspect na harap sa reklamong alarm and scandal. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Handang Philippine National Police na tumulong sa pangangasiwa ng trapiko kasabay ng pag-arangkada ng rehabilitasyon ng EDSA. Pagtitiyak ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Malenginar Tatis Jr. na malalapatan na ng isang Australia. Tutulong ang PNP sa augmentation ng mga tauhan bilang bahagi ng proactive measures upang mabawasan ang epekto ng rehab sa mga motorista at commuter. Magabat magde-deploy rin ang sariling tauhan ng MMDA, syempre, sinabi ni Nartates na magsisilbing karagdagang puwersa o augmentation itong mga territorial unit ng PNP at ang Highway Patrol Group sa mga strategic location sa kabaan ng EDSA at mga pangunahing alternatibong ruta. Kasabay nito, inikayat ng PNP ang mga motoristang planuhin ng maaga kanilang mga biyahe at sundin ng mga official channel ng authorities para sa updates sa kalsada. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Makatulong sa disiplina sa Metro Manila ang bagong talagang General Manager ng MMDA na si former PNP Chief Nicolas Torre III. Yan ang paniwala ni Cobicol Party List Representative Alfredo Garbin kasabay ng pag-welcome sa appointment ng dating Police General. Ayon kay Garbin na siya ring Vice Chair ng House Committees sa Dangerous Drugs, Justice at Constitutional Amendments, maaaring maidiin ni Torre ang disiplina sa mga lansangan ng kamay nilaan maging sa sariling mga enforcer. Inaasahang makatatrabaho ng bago MMDA GM sina Chairman Attorney Romando Ortez at Pangulo ng Metro Manila Council si Mayor Francis Zamora. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates.
May libreng sakay ulit sa Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2 para sa paggunita ng Rizal Day sa 30 ng Disyembre. Martes o ito, araw ng Martes, sa inilabas na bagong good news advisory na Department of Transportation. Magsisimula ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Habang babalik naman ito sa hapon, oras na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa parehong mga linya. Ang nasabing araw ay isang annual regular holiday sa bansa para alalahanin ang ginawang kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Updates. Yan ho mga balita, mga pinakawaling pangyayari sa Metro Manila ngayon. Dito pa rin ho sa DZRH Sunday Updates. Ako po pa rin ang inyong likod mula sa tindahan ni Aling Nelia. Ito po si Edniel Paruso. DZRH Sunday Updates. Sa ating magbalik, atin namang pasadahan mga balita sa mga lalawigan. DZRH Sunday Updates. At bago tayo tumalon sa 2026, syempre ngayon ay last Sunday ng 2025, ating baliktanawan ng mga pinakaulit, mga malalaking balitang yumugyug sa atin sa nakalipas na isang linggo. DZRH Sunday Updates. 4:37. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Pakinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Updates! Alas 4:42 na ng umaga. Sunday morning, up with the law. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Ay, it's a beautiful Sunday morning. Ngayon hong last Sunday. Nako, kontakin mo, napakabilis. Last Sunday ng 2025. 28 na sa buwan ng December. Apat na tulog na lang. 1, 2, 3, 4. Bali -1 kasi hindi naman tayo natutulog nung December 31. Ilang tulog na lamang at magpapalit na tayo ng kalendaryo. Kumusta ho kayo, ha? Ready na ho bang mga pang medianoche? Tatanong ko sana yung paputok, bawal nga pala. May mga designated firecracker zones. Doon na lang ho kayo magpailaw. Ayun. Pero wala ho kayo mabibiling paputok sa tindahan ni Aling Nelia. Tama ba, Berel Sakdalan? Wala ho ka ma-order dyan. Si Arnel Perez, good AM. Si Rodrigo Amor. Si Roger Bruno. Saan ka papasada ngayon ka, Roger? Si Willie Relador, good morning daw. Advance Happy Fiesta sa Barangay Malimba, Gapan City. Anay kong bagong taon sa pamilya Fernandez, Ariel, Lenlen, F. Gabi, Gary, Beneros, si Mark, Leslie Umali, Mendoza, Rosalie, Imelda O, Baby U at Willie Relador. At sa iyo pa nating mga masugid na taga-subaybay dito sa DZRH Sunday Updates. Maraming salamat sa pagsama sa buong 2020. Pero bago ho tayo magpalit ng kalendaryo, pasadahan natin ang mga pinaka malalaking balitang atin namang sinubaybayan sa nakalipas na isang linggo. DZRH Sunday Updates! Sama natin si Wina Perlesoro. Happy New Year, Wina! Merry Christmas! Happy New Year, Adniel! Diyos maray na aga sa mga nakikinig at nanonood. Atin po munang balikan ang mga malalaking balita na nangyari sa nakalipas na linggo. Araw ng Lunes, kinumpirma ng Supreme Court ang hatol na murder laban sa 3 pulis na sangkot sa pagpaslang kay Kian De Los Santos sa isinagawang anti-illegal drug campaign sa Caloocan noong 2017. Ayon sa desisyon ni Associate Justice Joseph Lopez, napatunayang guilty sa murder sina Arnel Uwarez, Jeremias Pereda at Jerwin Cruz at pinagtibay ang parusa na reclusion perpetua o hanggang 40 years na pagkakakulong. Inatasan din sila ng korte na magbayad ng kabuuang 275,000 pesos bilang danyo sa pamilya ng biktima. Habang inireklamo naman ng ilang labor group ng kasong plunder, graft, malversation at grave misconduct sa Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Ayon kay Attorney Jaime Miralles, abogado ng mga complainant, kaugnay ito sa iligal na paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024 ng kalihim pa ng Finance Department si Recto.
Noong Lunes din po, nagbalik na ng 15 million peso sa pamahalaan ng kontraktor na si Sally Santos bilang bahagi ng partial restitution. Alinsunod dito sa kasunduang nakapaloob sa Memorandum of Agreement ni Santos. Si Santos ang may-ari at manager ng SYMS Construction Trading na nasangkot sa flood control project sa Bulacan. Samantala, formal nang nagharap ng kaso ang DOJ laban kay businessman Charlie Atong Ang at iba pang kaugnay ng missing sa Bungero case. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, kasama sa mga reklamo ang kidnapping with homicide at kidnapping at serious illegal detention. Habang pinalawig na ng DA ang pagbabawal sa pag-angkat ng asukal hanggang December 2026. Ito ay upang maprotektahan ang lokal na produksyon kahit natapos na ang crop year ngayong September 2025. DZRH Sunday Updates. Araw naman po ng Martes, tinanggihan ng Senado ang hiling na Christmas furlough o pansamantalang paglaya mula sa detention facility sina Curly Discaya at dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Dahil sa security reasons at posibleng pagtakas ng mga ito mula sa batas, lalo't paulit-ulit na sinasabi nila Ombudsman Boying Remulla at Pangulong Marcos na lalabas na bago magpasko ang arrest warrant laban sa kanila. Noong Martes din na i-turn over na ng DPWH ang computer at files mula sa opisina ng yumaong dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sakop ng nilalaman ng Cabral files ang nakalipas na 10 taon ng mga proyekto ng DPWH na pinaniniwala ang may kinalaman sa flood control scandal. Habang tiniyak naman po ng Kongreso na may sapat na safeguards ang pinagtibay ng Kamara na 2026 budget bill at ditiyakin na mararamdaman ng taong bayan ang mga programa ng gobyerno. DZRH Sunday Updates. Noong Miyerkules, naging mapayapa ang 9 na araw na Misa de Gallo ng mga Katoliko na nagtapos noong araw po ng Miyerkules. Habang kinumpirma naman ni Executive Secretary Ralph Recto na nakatakdang lagdaan ni Pangulong Marcos para maisabatas ang 2026 national budget sa January 5, 2026. Tumaas naman ang insidente ng sunog ngayong 2025 kumpara noong nakalipas na taon. Ayon kay Fire Superintendent Anthony Arroyo, tagapagsalita ng BFP, hindi pa man natatapos ang taon ay nakapagtala na sila ng higit 22,000 na insidente ng sunog na nagresulta sa pagkamatay na higit 400. Mas malaki ang bilang na ito kumpara sa noong 2024 na mahigit 21,000 na insidente ng sunog at mahigit 300 na individual ang nasawi. Samantala, itinaboy ng Philippine Navy noong Miyerkules ang isang Chinese warship matapos itong maispatang loitering sa karagatang malapit sa Zambales. DZRH Sunday Updates. Araw naman ng Huwebes, idineklara ng PNP na naging mapayapa at maayos ang pagdiriwang ng bisperas ng Pasko sa mga tahanan at simbahan sa buong bansa. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., walang naitalang insidente sa mga misa at iba pang aktibidad noong Christmas Eve. Habang naaresto na ang security guard na bumaril at pumatay sa 2 kapwa CQ sa isang car dealership branch sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong bisperas ng Pasko. Ayon kay Quezon City Police District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, lumalabas umano ang pinagplanuhan ni Cabo Verde ang pamamaril ng dahil sa pambubuli sa kanya ng mga biktimang senior sa trabaho. DZRH Sunday Updates. Noong Biyernes, nagbitiw sa pwesto si Independent Commission for Infrastructure or ICI Commissioner Rosana Fajardo. Pero tiniyak ng ICI ang commitment na isumite sa Ombudsman ang kanilang pinal na rekomendasyon kaugnay sa flood control scandal. Habang nanumpa na bilang bagong General Manager ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang dating hepe ng PNP na si Nicolas Torre III.
Samantala, umabot naman sa 4 na pulis ang naaresto dahil sa indiscriminate firing o walang habas na pagpaputok ng baril ngayong holiday season. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na naitala ang mga ito sa NCRPO Region 6, Region 10 at may mga ranggo na Police Master Sergeant, Senior Master Sergeant at 2 patrolman. Samantala, bumaba sa negative 3% ang net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang umakyat naman sa 31% ang net trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. DZRH Sunday Updates. At yan na ang mga malalaking balita na nangyari sa nakalipas na linggo. Ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at Happy New Year, Wina Pearl Hesoro. DZRH Sunday Updates. Napaisip ako dun sa sa binanggit ni Wina. Yung trust rating o net trust rating ni Pangulong BBM, ito pinakahuling survey ng Social Weather Stations, ay bumagsak sa negative 3% itong November. Mula sa positive 7% noong Setyembre. Habang nadagdagan naman ng bahagya ang net trust rating ni Vice President Sara Duterte. Isinagawa itong survey na kinopisyon ng Strap-based group nitong 24 ang Nobyembre hanggang sa November 30. Sa gitna yan ng tumataasong pagkabahala ng publiko dito sa mga budget insertion at yung nagpapatuloy pa rin of course na ating investigasyon at hanggang pagkakaroon ng huling big fish sa flood control scandal. Mamaya ho, babalikan natin yan. DZRH Sunday Updates. Mukhang ito na yon. Medyo makulimlim at times maambon na araw, luluto ng Easterlies at hanging amihan. Yan lamang ho ang iiral sa atin hong bansa hanggang sa katapusan ng 2025. Salamat sa Diyos at wala nang hahabol na bagyo. Kamusta ho inyong malamig na umaga? Good morning ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Facebook, YouTube live streaming. Siyempre napapakinggan din tayo ng live sa 666 kHz Metro and Mega Manila. Maaari nyo ako i-text 0919-2826-485 0919-2826-485. Pero syempre, pwede kayo mag-comment sa ating live streaming sa ating Facebook page. Live tayo sa DZRH News. Habang dito naman sa ating YouTube channel, hanapin nyo lamang home DZRH News Television. Napabarod din ho tayo sa ating cable channels sa nationwide. Good morning at maraming salamat sa muli pagtangkili ko dito sa DZRH Sunday Updates. Mula sa Gapan City, si Sugar de Guzman. Mula sa Tarlac, si Rebelito Magaliones. Good morning din, binabati niya rin daw ang Kalibungan Victoria. Okay, sa Victoria Tarlac siya. Shout out daw, sabi ni Owits Back Astron Alex. Shout out sa Alinguigan, sa may Ilagan City, Isabela. Happy New Year in advance. Number 1 station sa buong mundo. Ayun ang gusto ko sa inyo. Si Tercy Pendon, binabati ang Tico family. Good morning daw mula sa Barangay Tungkod, Santa Maria, Laguna. Good morning kay Lamdo Abaw. Mula naman sa Bagong Silang, Caloocan. Maraming salamat, Lord. Sabi niyang ganon. Si Chris De Solo. Happy prosperous New Year sa ating lahat. Si Nick Pareha. Mula naman sa Barangay Esperanza, Norales, South Cotabato. Ang mga fans ni Wina Pearl Hesoro, si Berel Sakdalan at Rod de Bolabola. Wow, sabi nga nakasilay na naman ako kay Wina Pearl. Good morning naman kay John Paul. Pinabati na Happy New Year ang
Kahukom family ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Dami nakikinig sa atin mula sa Nueva Ecija. Greetings from London. Aba, si Noel Garland, sir. Happy New Year ho sa inyo dyan sa London. Si Albert Natividad, watching from Bugalion proper sa Ramon Isabela. Diyan sa Isabela, malakas din ho tayo dyan. 648 to. 648 ang frequency ata dyan. Nagaling kasi tayo nung nakaraan. From Baras Rizal, si Roper Bernardo. Shout out sa Clarisan family, sabi ni Armando Maghirang. Si Chloe Bacunyo mula sa Ragay, Camarines Sur. Arnel Perez. Si Julie B. Naharap naman si Giselle Ricaport. Si Meldy, sabi nga ron happy o have a wonderful New Year. Good morning daw sa atin. Si Gilberto Escoses. Sana pagpasok daw ng 2026, maubos na ang korupsyon sa gobyerno. Amen! Basahin natin ang inyong mga wish sa 2026. Mga panalangin, mga resolution, kung kayo man naniniwala doon. I-message nyo lang ho kami dito sa 0919-282-6485. 0919-282-6485. Isama na rin natin ang inyong mga paboritong moments. So kung mayroon man kayong pinagsisisihan, nakakomento sa nagdaang mga ganap ngayon 2025. Siyempre pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook at YouTube live streaming na atin hong binabasa na sa kasalukuyan. O yeah, mula naman sa Botolan, Zambales, si Henry Dolohan. Advance Happy New Year po. Speaking of Zambales, yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea, ang propaganda ng China, RT, binigyan sila ng binigyan daw sila ng pamasko. Pamaskong biskwit. isang piraso, 3 pirasong biskwit na ganun. Alam mo kung sino nagbigay, mga Chinese. Namigay ang Chinese sa mga isda. Alam mo kung sino namigay. Para lang hubuha ang konteksto. Warship ng China. Warship ng China namigay ng biskwit sa mga mangisda. Kung di ka ba naman, ano ba? Boboboing ba tayo hanggang end of the year? Una sa lahat, anong ginagawa nyo dyan sa aming exclusive economic zone? At bakit warship ang gamit nyo? Bakit may People's Liberation Army Navy dyan? Diba? In the first place, kahit nga militia nyo kahit nga mangisda nyo rin bakit pupunta sa iizap namin? Sa amin nga yan. Diba? Ang exclusive rights nga dyan, na maglinang ng kayamanan ng yamang dagat ng West Philippine Sea ay mga mangingisdang Pinoy. Bakit may banyag una-una kung hindi rin naman freedom of navigation lang? At pangalawa, bakit warship? Anak ka talaga ng teteng Yung iba naman hindi ko na alam kung naniniwala pa ba sa propaganda o troll lang din ang sadya Diba? Kita mo sa Facebook daming ganyan. Nako. Ay, si Lamdo Bertudaso, good morning. Wala naman sa Karanglan, Nueva Ecija. Dami talaga taga Nueva Ecija. Si Maridel Furukawa, sabi ni Ricky Androwena Bautista, yung radio namin, since 1973 hanggang ngayon, buhay pa. Kaya sa DZRH, nakapako. No choice ka pala. Biro lang. Thank you ho, Sir Ricky, from Midsayap North, Cotabato. Good morning kay Apolinar Tipones at Fernando Balatucan. Shout out, sabi ni Biyahero sa Bicol. Kababae ni Wina Pearl, dyan sa may Albay naman ho ito. Sa Daraga, Albay. Si Gina Andres, good morning daw from Tubiao, Antique.
Si Heidi Toralio, listening from Malaysia. Ba, hanggang Malaysia. Hindi lang tayo from Pangalom doon. Si Ka Roger Banalili, mula naman sa Barangay Burot ng Tarlac City. From Noralia, South Cotabato, si Nick Wanico Pareha. Si Chris De Solo, hinahanap si Ara. Si Wina po yung kanina. Si Lando Abaw, mula naman sa Caloocan. Ayun, kanina nabasa na natin. Nida Bolis, wala sa Samar. Si Jose Lecaros, mula sa Masbate. Yong Bao, mula sa Siquijor. At si Lando Bertuduso, ayan, nabasa na natin. Si Tristan Gulay, thank you sa pakikinig dito sa DZRH Sunday Update. DZRH Sunday Update. Alas 5:01 na ng umaga. This time. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Isang taon na binalot ng buhat ng kaliwat kanang revelasyon, mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan, 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan, mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Mga balitang tumatakbo at tuloy-tuloy ang pagbabago. Nakatutok ang buong grupo, nakatutok ang buong puwersa para maibigay ang pinakabago, updated DZRH Sunday Updates live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Sunday Updates. Maging updated kasama ang puwersa na ani magbigay ng serbisyo at si Edniel Parosa. DZRH Sunday Updates.
DZRH Sunday Updates. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. DZRH Sunday Updates. Balikan natin ang mga ulo ng ating mga pambungad na balita. DZRH Sunday Update. Firecracker-related injuries bago ang bagong taon sa Mampanas sa 91. 8 pulis inireklamo ng pagnanakaw sa operasyon sa Pasig City. 5 cabinet members sabit daw sa allocable sa Cabral Files ayon kay Senator Ping Lacson. Office of the Ombudsman tiniyak na handa silang sumalo sa trabaho ng ICI. Philippine National Police sasaklolo sa traffic habang may EDSA rehab. Magnitude 4.8 na lindol sa Zambales naramdaman hanggang dito sa Metro Manila. Dagdag bawas sa presyo ng langis kasado sa huling linggo ng taon. Sa ibang bansa, Thailand at Cambodia nagkasundo sa isang ceasefire, tigil putukan, matapos ang 3 linggong tensyon sa kanilang border. Sa ating sports news, John Riel Casimero tinatumba ang kalabang Japanese sa kanyang comeback fight. At sa ating showbiz balita, pelikulang I Am Perfect wagi ng Best Picture sa Metro Manila Film Festival. DZRH Sunday Update. Yan ating headlines ngayong huling Sunday, huling araw ng linggo, ang 2025. Ito sa DZRH Sunday Updates. Makakasama niyo hanggang alas 6. Ako po si Edniel Parrosa. DZRH Sunday Updates. DZRH Sunday Updates. Pilipinas, umakyat pa sa 91 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa mga paputok ilang araw bago ang bagong taon. Ayon sa Department of Health, ang mga firework-related injury ay nangyari mula December 21 agad itong 27. Mas mababa pa rin ito ng 34% kumpara sa kaparehong panahon ng 2024. Pinakamarami rito ay mula sa National Capital Region kung saan nakapagtala ng 40 kaso. Pangunahing dahilan naman ng injury ay ang 5-star, Boga, Kuitis at Plapla. Sabi pa ng DOH, 2 biktima na ang naputulan ng daliri dahil sa 5-star at whistle bomb. Nagbabala ang Department of Health na pinaka-apektado ng usok ng paputok ang mga bata at senior citizen. Base sa surveillance ng kagawaran ngayong linggo, mga batang 0 to 9 years old at mga senior citizen ang lubang pinaka-naapektuhan. 4 na kaso na ng hikang naitala sa mga bata habang 4 na kaso na rin sa senior citizen. Ilang araw pa bago pagsalubong sa 2026. Abot na sa 127 kabuang bilang ng mga stroke, heart attack, bronchial asthma ang namonitor ng DOH mula December 21 hanggang nitong December 26. Sa iba nating balita, bisto walang naghahanda ng mag-tell-all o kumanta si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral bago ang kanyang kamatayan.
Yan ang sinabi ni Senator Ping Lacson makarang magkaroon ng access sa mga dokumento mula sa DPWH at galing mismo daw sa abogado ni Cabral. Ayon kay Lacson, nagparamdam na rin noon ang former USEC na handa siyang maglabas na impormasyon makarang makaladkad sa Senate hearing. Sa katunayan, kasado umanong humarap si Cabral para magbigay ng testimonya sa Special Allotment Release Orders o yung SARO. Disyembre 20 o 18 nang makitang walang buhay si Cabral sa bangin sa gilid ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Hindi bababa sa 5 miyembro ng gabinete ang umano'y kasama sa mga may bilyong pisong allocable nitong 2025 national budget. Binunyag yan na Senator Ping Lacson batay sa kanyang nasilip sa ilang dokumento ng yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sabi ni Lacson, kabilang dito ang isang may pangalan lamang na ES na may pondong 8.3 billion pesos at si ex-DPWH Secretary Manny Bonoan na may nakalaang 30.5 billion pesos. Bukod sa mga cabinet member, nakakita rin umano si Lacson ng ilang pangalan ng kongresista at party list group. Pinag-aaralan ng senador na imbitahan ang mga executive department officials sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa manualya pa ring flood control projects. Alas 5:12 ng umaga, handa ang Office of the Ombudsman na saluhin ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Sakaling malusaw ito dahil sa sunod-sunod na pagbibitiw ng ilang commissioner. Ito ang paniguro ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Nakarang mag-resign si ICI Commissioner Rosana Fajardo ilang linggo makaraan ng pagbibitiw ni dating Public Works Chief Rogelio Singson at Advisor Mayor Benjamin Magalong. Kinigim din ni Clavano na binuo ang ICI para sa agarang investigasyon sa flood control mess habang ang ombudsman noon ay nasa transition period. Dahil sa pag-retiro ni Samuel Martires, former ombudsman, pinuri ni Clavano ang pagtanggap sa hamon ng ICI kahit wala silang immunity sa kaso. Tila nawala na raw ng tiwala si Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste sa Independent Commission for Infrastructure dahil wala na silang quorum o kulang-kulang na raw sila ng miyembro. Yan ang reaksyon ng congressman sa panayam ng DZRH kaugnay sa pagbibitiw sa pwesto ni ICI Commissioner Rosana Fajardo. Para kay Lebiste, mas may pag-asa pa sa ibang ahensya kaysa ICI para maisiwarap ang anomalya sa flood control scam. Pero dapat rin umanong matandaan at maintindihan ng taong bayan na marami pang proyekto ng DPWH bukod sa flood control na posibleng may katiwalian o korupsyon. Kaya kinakailangan mapag-usapan, mabusisi at may sa publiko ang national budget sa susunod na taon para hindi na maulit ang matinding korupsyon nitong nagdaan. Ang ICI. Kaya ako po ay medyo pessimistic na sa ICI dahil sa mga recent developments at lalong-lalo na wala na rin si ating hinahangaan na Commissioner Rogelio Singson. Kaya nga po ako ay lumipat na sa ibang mga ahensya kasi baka yun pa ang mas may pag-asa. Pero dapat malaman ng publiko, hindi lang po DPWH o flood control ang issue. Ang halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay may mga allocable o insertion o incentive din. At sana lang maisiwalat lahat nito coinciding with the approval of the budget. Ang tinig ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. DZRH Sunday Updates. Alas 5:15 ng umaga. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa belt, walang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Alas 5:18 ng umaga, tuloy ang DZRH Sunday Updates. DZRH Sunday Updates. Kumusta ho ang ating mga kababayang nasa kalsada? Lalo na yung mga nandito sa may southern portion ng EDSA. Minabaklas na pala no, nitong weekend. Nagulat tayo kala natin di ramdam ng 24-25. Pagbalik ng pasok, arte nung 26, ayun na. Sikip na ulit dito sa EDSA. Hanggang kahapon Sabado. Na monitor ng ating mga kabayan, lalo na syempre yung mga dumadaan dito sa may mula Makati area hanggang sa may kanto ng Ross Boulevard. Ito hong pagsikip sa daloy ng traffic. Matakay mo. 2 lanes sa kaliwa, tapos mayroon pang bike lane sa kanan. Malas mo yung may bike lane sa kanan kapag ang bike lane sa kanan naka-concrete na separator o lalong sisikip ang kalsada. Sabay nababalikan natin yung kahaba ng EDSA na yan. Puntahan muna natin ng kalagayan ng ating panahon. RH Weather News. Si Sir Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Sir Obet, good morning. Magandang umaga po, ganito sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa kasalukuyan nga, wala naman tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At ang amihan naman, bagamat medyo umihina po, ay maaari pa rin magdala ng mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa Batanes at sa lalawigan ng Cagayan. Inaasahan naman natin ang mas malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ito ay dulot ng easterlies, kaya mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslide, partikular na sa bahaging ito ng ating bansa. Samantala,
Sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan dito sa Metro Manila, generally fair weather naman yung mararanasan. Maliit na nga po yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Hanggang pagtatapos na po ng 2025, maliit na po yung chance or posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. Sa kasalukuyan din, wala na tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas ang pumalaot ang mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At yan po ang lagay Sir ng ating Obet, panahon. Yes po, sir. Papaulit lang namin, sir, itong sa may southern portion, yung mga range na ito, sir, na mararanasan, hanggang kailan to, sir, magpa-persist? Opo, base po sa forecast natin, posible po hanggang Martes no, magpapatuloy yung mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi po ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Sa bisperas po ng bagong taon, nakikita natin yung posibilidad na maulan naman sa may Bicol Region, no? Hanggang ano na po yan, January 1, dahil maaaring umiral naman yung shear line, no? Yung banggaan po na may malamig na hangin. Alright, pero kagaya nga ho ng binanggit mo, sir, ang good news, hanggang sa remaining days of the year, wala tayong nakikitang LPA at least. Yes po, yan po yung nakikita natin, no? Maliit yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo. So yung uling bagyo natin, yung bagyong Wilma, malabo na pong masundan. Alright, Sir Obet, maraming salamat at Happy New Year po sa inyo sa Pag-asa. Maraming salamat, maligong bagong taon po. Isa ho sa mga weather specialist ng Weather Bureau sa DOST Pag-asa, si Sir Obet Badrina. DZRH Sunday Updates. 5:22. Sunday Updates. Punta naman tayo, dakuha natin ang mga report sa mga lalawigan. Dito sa may Eastern Visayas, isang babae at 2 anak daw ang nasawi sa sunog. Dito sa Metro Manila, sunod-sunod din ang sunog kahapon eh. Sa Mandaluyong, mayroon sa Pasay, sa Marikina nung Friday. Dito naman sa may Babatngon Leyte, mayroon hong babae at 2 anak patay sa sunog. Balita mula kay Jimmy Angay, RH32. Jimmy. Matrap ito sa sunog sa kanilang bahay sa Channelers View, Barangay District 1, Babatngon, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima sina alias Marie, 34 anyos, ang ina at 2 anak sina alias Ila, 13 anyos at Muna, 8 anyos. Nangyari sa rin alas 12:30 ng madaling araw sa Barangay District 1 sa naturang bayan. Sa investigasyon ng Babatngon Municipal Police Station, natutulog mga biktima nang biglang nag-apoy ang kanilang bahay at matupok. Nagsumikap pa mga kapitbahay nito na may ligtas ang mga biktima, subalit malaki ng apoy at bigo itong matulungan. Pumalos sa mahigit 3 oras bago pa mapula ang apoy ng mga taga Bureau of Fire Protection, Babatngon, Leyte. Pagkatapos ng sunog, dinala pa ang biktima kay Dr. Juliet Conghe, subalit ang municipal doktor ay nagdeklara na patay na ang 3 biktima. Pumalo sa 1.3 milyong peso ang pinsala ng sunog. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Sunday Updates. Maraming salamat, Jimmy Angay. Binata at dalaga naman na parehong street-level individual drug suspect. Arestado sa bypass operation sa Bugalyon, Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Fardo, RH38. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Bugalyon Police Station ng mga suspect na isang 28 anyos na binata at 41 anyos na dalaga. Kapwa residente ng bayan ng Bugalyon matapos silang maaresto sa bypass operation. Sa ulat ni Bugalyon Chief Police Major Arnold Soriano na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan pasado alas 4:56 ng hapon at isang nagkunyaring buyer na nakabili sa mga suspect ng 33 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu kapalit ng mark money at agad silang inaresto. Nasamsam sa kanilang mark money at ang illegal na drogang nakumpiska sa mga ito ay tumitimbang ng 18.5 grams na may street drug price na 125,800 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspect.
Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristartate nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DCRH Sunday Update. Maraming salamat Freddy Fajardo, RH38 mula dyan sa Pangasinan. Samantala, kasado namang tumaas ang singil sa toll ng South Luzon Expressway o SLEX, maging sa Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway simula sa 1 ng Enero. Naku, bagong taon, bagong singil ang sasalubong sa ating mga motorista. Ayon sa Toll Regulatory Board, 10 piso, 21 pesos at 31 pesos ang dagdag mula Alabang hanggang Calamba Station o 126 pesos sa Class 1, 253 sa Class 2 at 379 pesos sa Class 3 vehicles. Mula Calamba hanggang Santo Tomas Section, ang panibagong toll ay 34 pesos sa Class 1, 68 pesos sa Class 2 at 102 pesos sa Class 3 vehicles. Samantala sa SLEX may karagdagang 5 piso hanggang 14 pesos na bayad para sa Class 1, 2, 3 Section 1 o Santo Tomas, Batangas hanggang Lipa, Batangas. Sa kabuuan, papatak naman sa 60 pesos ang toll sa Class 1, 119 sa Class 2 at 179 pesos sa Class 3 vehicles. Para naman sa Section 2 o Lipa, Batangas hanggang Batangas City, nasa 53 pesos ng bayad para sa Class 1, 106 pesos sa Class 2 at 159 pesos naman sa Class 3 vehicles. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang pagkawala ni Father Edwin Caintoy sa Tacloban City noon pang December 23. Ayon sa Eastern Visayas Police Office, patuloy ang masusing investigasyon sa pagkawala ni Caintoy na parish priest ng San Jose de Malibago Parish sa bayan ng Babatngon, Leyte. Pinaalalahanan ng pulisya ang publiko at media na huwag magpakalat ng hindi muna beripikadong impormasyon. Matapos lumabas sa social media ang post na nagsasabing tatagpuan na umano ang pari. Ayon kay Father Gwen Lovelino Padagdag, Archdiocesan Chancellor, naranatiling hindi pa rin alam ang kinaroroonan ni Father Caintoy. Atay naman sa huling ulat ng pulisya sa Babatngon, huling nakitang naglalakad si Caintoy patungo sa isang mall sa Tacloban bandang alas 9:08 ng umaga noong December 23. Suot niya ang puting clerical polo shirt at may bit-bit na sling bag. Dahil sa patuloy na pagkawala ng pari, itinalaga ni Palo Archbishop John Du si Father Arnold Aurelio bilang pansamantalang parish administrator ng kanilang parokya. Agad sinira ng Iloilo City Social Welfare Development Office ang nakumpiskang boga mula sa 6 na minor de edad ditong gabi ng Pasko. Kinilang magkakaibigan sa Molo Police Station dahil walang umaamin kung kanino nang galing ang mga boga. Pinatawag din ng barangay ang magulang ng biktima o mga biktimang umalma sa pagdadala ng kanilang mga anak sa istasyon. Pinayagang makauwi itong 5 minor. Nasa mailalim naman sa community service habang inaalam pa ng pulisya ang tunay na edad ng isa sa kanila dahil wala itong birth certificate. Na-recover ng Philippine National Police ang nagkakahalaga ng 23 million pesos na hinihinalang marijuana, high-grade marijuana o kush sa San Vicente, Palawan. Ayon sa otoridad, nakita ng grupo ng kabataang lumalangoy sa lugar ang mga palutang-lutang na pakete. Naglalaman ito ng 31 vacuum sealed na mga pakete ng illegal drugs na may bigat na higit 21 kilo. Nasa kusudian na ito ng Palawan Forensic Unit para sumailalim sa eksaminasyon at kaukulang disposisyon. 5:30 ng umaga. Ang oras. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New
Yucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Yucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Yucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Yucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits,
exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mapapakinggan nyo ang DZRH Rewind sa DZRH Radio, paparod sa DZRH TV at syempre sa aming online platforms. At 30 ng December, tama ba? December 30 hanggang December 31, 2 episode ho yan, 2 episode special. Ito ang pagbabalik tanaw sa mga pinakahuling kaganapan bilang year-ender ho ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, of course. Number 1 AM station, sabi ng Kantar Media Survey. Ito ho, DZRH Rewind, December 30 hanggang 31. Tanghali ho yan. Abangan nyo ho dito. Pakinggan nyo. Parang drama period ata ito, Arte, no? Magbibigay daan ng ating award-winning drama para sa acting DZRH Rewind. DZRH Sunday Updates. Ay magiging maulan daw sa Eastern Visayas at ilang mga bahagi ng Mindanao. Sabi kanina ng DOST Pag-asa, dahil uyad sa easterlies at posibleng mamuong shear line, maaaring tumagal ho ng hanggang sa Martes. Pero hanggang sa pagtatapos ng taon, ang good news, wala na tayong inaasahang bagyo. Ayun, last na yung bagyong Wilma. Hindi na inaasahang masusundan. Ito sa Metro Manila, generally fair weather condition hanggang sa pagpapalit ng kalendaryo. Kaya doon para sa mga mag-celebrate ng New Year's Eve, ayun, maganda ang langit at hindi ho tayo uulanin. At least para dito sa most parts ng ating bansa. Sana ho dyan yung mga pag-ulan ng kaunti sa Eastern Visayas at Mindanao area. Hindi naman ho tumagal, ano. Si Johnny Ogalinola, Happy Lord Day. Si Raul Desta Kamemto, binabati natin ng good morning. Henry Dolohan, kanina binanggit na natin yan. Si Emeline Navarro, mula naman sa Pidig, Ilocos Norte. Si Randy Gonzales Martinez, watching daw from Impasugon sa Bukidnon. Super lamig, sarap. Shout out sa mga hiker ng Mount Kitanglad. Naku, kainggit. Isa yun sa mga pangarap ko, Boss Ramdi. Maakyat yung Mount Kitanglad sa Bukidnon. Tignan natin kung makakakit ako sa next month, January. Pero iba naman, ibang target ko pa. Nakalinya pa sa schedule ko. Pero definitely, kasama sa natin yan. Sa mga target ng Mount Kitanglad sa Bukidnon. Good morning sa mga hiker na sarap, no? Mag-hike ka sa gitna ng amihan. Sana all may oras. Si Arnel Anselmo Perez, si Norberto Glenoga, mula naman sa may San Marcelino, Zambales. Edgar Moran, sabi niya ganun, watching daw siya sa Gallego, Camarines Sur. Binabati raw niya ang kanyang buong pamilya. Sabi niya, I love you all. Happy New Year. Kaswet. Si Helen Samaniego, morning po. At ang suki nating si Sir Saturnino Lauay Senior, thank you po sa pagtutok sa atin. DZRH Sunday Updates. Tuloy yung mga balita sa DZRH Sunday Updates, 5:40 ng umaga. Pinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangamba ng tsunami
Kasunod ng magnitude 6.6 na lindol na tumama sa Taiwan kagabi. Sa abiso ng ahensya na italang malakas na pag-uga sa layong 429 kilometers. Hilaga-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes bandang 11:05 PM bago maghating gabi ho kanina. Nabatid na ang epicentro nito ay sa silangan ng Ilian, Taiwan at may lalim na 68 kilometers. Naitala naman ang instrumental intensity 1 sa Pasco, Batanes. Habang kanina namang pasado 2:00 ng madaling araw, nagkaroon ng magnitude 4.8 na lindol sa may Zambales area. Naramdaman intensity 2 hanggang dito sa Quezon City. Pinasasara ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang isang amusement facility sa Bulacan matapos mapag-alamang hindi ligtas sa mga rides dito. Ayon sa ahensya, idineklara ng mga engineer at safety officer na delikado ang amusement rides nito para sa mga bata at matatanda. Sabi naman ni Police Lieutenant Colonel Voltaire Rivera, hepe ng pulisya ng San Miguel, San Miguel, Bulacan. Itinayo ang ride sa Camies Bypass Road ngayong holiday season. Ininspeksyon naman ito matapos ang mga report ng aksidente sa ilang amusement park sa mga karatig probinsya ng Pampanga at Pangasinan. Dagdag ni Rivera, walang nakitang safety certificate ang pasilidad at bigong makakuha ang kanilang managers ng kinikilangang permit mula sa barangay at lokal na pamahalaan bago mag-operate. Kita mo nga naman, hindi naman to kabuti lang perya ho ito eh. May mga rides, may amusement park, walang permit. Buti na lang at nakita na ng PNP at ng MDRMO. Matatandaan kamakailan, 11 katao na sugatan matapos bumagsak ang Viking Pirate Ship Ride sa may Sanasim, Pangasinan, kung saan karamihan sa mga biktima ay mga minor de edad. Nagdeklara si Pangulong Bongbong Marcos ng mga special non-working day sa buwan ng Enero para sa pagdiriwang ng founding anniversary at mga lokal na selebrasyon sa 5 lugar. Batay sa Proclamation number 1124, idineklara ang January 8 bilang special non-working day sa bayan ng Calubian, Leyte para sa anibersaryo ng pagkakatatag sa nasabing lugar. Idineklara rin ang January 19 naman bilang special non-working day sa Pagadian City, Zamboanga del Sur upang ipagdiwang ang Pasalamat Festival ng lungsod. Batay naman sa Proclamation 1120, ginawang special non-working day ang January 20 sa may Lipa City, Batangas para sa Coffee Festival. Mga barako na yan Ang January 23 naman ay dineklarang special non-working day sa Bulacan sa ilalim ng Proclamation 1122 bilang paggunita sa inaugurasyon ng unang Republika ng Pilipinas. Samantala sa Proclamation 1121, dineklara ang January 26 bilang special non-working day sa Carigara, Leyte para sa ika-455 anibersaryo ng pagkakatatag din sa kanilang bayan. Nakatanggap ng halos 500 tawag ang crisis hotline ng National Center for Mental Health o NCMH mula December 21 hanggang December 26. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, karamihan sa mga tumawag ay kababaihan na may edad 18 hanggang 30 anyos. Ilan daw sa mga sinabing dahilan ng kanilang anxiety at depression ay mga problema sa relasyon, problema sa pamilya at mga pangungulila. Dagdag pa ng NCMH, pumalo sa 7,189 suicide-related calls na naitala simula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Alas 5:45 ng umaga, babalik tayo makalipas ang ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
me forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Isang taon na binalot ng buhat ng kaliwat ka ng revelasyon. Mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan. 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan. Mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, alas 12 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan. Sunday Update. Alas 5:51 ng umaga, isinusulong ng Department of Science and Technology ang isang fire-safe construction para hindi raw maulit ang nangyaring sunog sa Hong Kong. Ayon sa DOST Forest Products Research and Development Institute, inaalam pa nila kung tunay bang fire resilience o tunay bang fire resilient ang kawayan, isa sa mga ginamit na materyales sa nasabing sunog. Sa nagpapatuloy na research at testing, layunin ng ahensya na maibsan ang pangamba ng publiko sa paggamit ng kawayan bilang materyales. Ang nasabing hakbang ay isa sa mga long-term goal ng DOST na pakinabangan ng iba pang forestry products para sa construction industry. Abiso sa mga motorista, asahan naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo o huling mga araw ng taong 2025. Sa pagtayo ng oil industry sources, posibleng walang paggalaw o bumaba ng 20 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang posible namang maglaro sa 40 centavos hanggang 60 centavos. Ang taas presyo sa diesel, 30 centavos hanggang 50 centavos kada litro ng kerosene. Bukas sinasahang malalaman itong pinakahuling oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Sa iba nating mga balita dito sa DZRH Sunday Updates. Mga balita sa ibayong dagat. Nagsimula na ang tigil putukan o ceasefire sa border ng Thailand at Cambodia matapos ang halos tatlong linggong bakbakan na nagpalikkas sa halos 1 milyong mga residente. Sa isang joint statement, nagkasunod defense ministers ng dalawang bansa na para tilihin ang kasalukuyang posisyon ng kanilang mga tropa, ipagbawal ang dagdag puwersa at payagan ang mga civilian sa border areas na makauwi sa lalong madaling panahon. Naging epektibong ceasefire kahapon huyan ng tanghali. Ayon sa ubatay sa kasunduan, palalayain ng Thailand ng 18 sundalong Cambodia na kanilang hawak matapos ang 72 hours ng tuloy-tuloy na tigil putukan. Samantala, foreigners pa rin hindi bababa sa 15 katao ang nasawi, habang 19 naman ang nasugatan matapos mahulog sa bangin ng isang pampasaherong bus sa Inter-American Highway sa kanlurang bahagi ng Guatemala. Batay sa ulat, kabilang sa mga nasawi ay 11 lalaki, 3 babae at 1 menor de edad. Sa mundo ng palakasan, pinakauling balita di ka na matatakasan. Ito na ang RH Sports Balita. Pinatumba ni John Riel Casimero ng Pilipinas ang kalabang Hapon sa harap ng kanilang Japanese home crowd sa kanyang comeback fight sa Japan. Wagi via 5th round technical knockout o TKO si Casimero laban kay Tom Misokoshi. Nakarang itigil ng referee ang laban sa unang knockdown pa lamang. Ito ang unang Japan match ng former 3-time world champion makarang maba ng 1 taon. Pumalya kasi noon ang Pinoy fighter na maabot ang kanyang dapat na timbang sa kasadong bakbakan kontra Saul Sanchez. Sa ngayon ay may record na si Casimero, 35 wins with 24 knockouts, 5 defeats at 1 draw. Pinaka-latest chika, pinaka-bagong pinag-uusapan sa mundo ng mga artista. Di kami papayag na mahuli ka, kaya tutok na sa RH Showbiz News Report. Sa ating entertainment news, itinanghal ang I'm Perfect bilang Best Picture sa 2025 Metro Manila Film Festival sa kanilang gabi ng parangal na ginanap sa Makati City. Ang pelikula ay tumatalakay sa kwento ng dalawang individual na may Down syndrome na nagkaroon ng pag-iibigan at sabay na hinarap ang buhay at mga alaala
Kasama sa tagumpay na I'm Perfect, ang iba pang parangal gaya ng Best Actress na nakuha ni Crystal Go, unang artista na may Down syndrome, wow, na nagwagi sa kategoryang Best Actress ng MMFF Historical. Nakuha rin nila ang Best Ensemble Award. Wagi rin sa gabi ng parangal bilang second Best Picture ang pelikulang Anne Mary. Third Best Picture ang Call Me Mother at Manila's Finest. Best Director si Jeffrey Heturian ng pelikulang Anne Mary. Best Actor si Vice Ganda sa pelikulang Call Me Mother. Best Breakthrough Performance si Zach Sibug sa Anne Mary. Best Screenplay ang nakuha ho yan ng Anne Mary nila Chris Martinez at Therese Cayaba. Best Supporting Actor Tom Rodriguez sa Anne Mary. At Best Supporting Actress si Odette Can sa Bar Boys After School. Ang MMFF ay patunay ng husay at talento ng mga Pilipinong filmmaker at artist at muling pagbigay pugay sa kalidad, kultura at inklusibong storytelling. Talaga naman pinatunayan na pag-i-inclusive sa mga sinihan. Sa iba pang balit ng showbiz, ikinasal na ang aktres na si Carla Abellana sa kanyang non-showbiz partner si Dr. Reginald Santos. Aba, nagningning daw si Carla, sabi ni Wina Per. Suot ang kanyang puting gown sa kanilang intimate wedding ceremony. Dalawa ng mga pamilya at kaibigan. Bago ang kasal, ibinahagi ni Carla sa social media ang ilang larawan mula sa kanyang bridal shower na ginanap sa isang derma clinic sa lungsod ng Parañaque. DZRH Sunday Update. Aga-agang ingay. Yan ho ang huling episode ng DZRH Sunday Updates para ngayong 2025. Alam nyo, napakarami ho nangyari sa atin. Baha, lindol, di ba? Dahil ho sa mga sunod-sunod na bagyo, na-uncover, napilitan actually. Parang gano'n nga ang dating eh. Napilitan tayong silipin yung flood control mess. Kasi bakit binabaha yung mga hindi binabahang lugar? Ayun na, dahil sa boses nyo. Kayo ho, boses ho nating lahat, inapilitan ho yung ating mga empleyado sa gobyerno na imbestigahan ng isa't isa. At ngayon ho, sila ho hindi magkamayaw sa kung paano gagawa ng script, kung paano palilitawin ng hustisya dito sa flood control issue na ito. Ito ang 2025 talagang sinubok ang ating galit at ang ating pag-asa para ho sa susunod na taon. Pero kung ano man mangyari sa 2026, sana ang 2026 ay maging taon pa rin ho ng pag-asa at syempre papuri para sa source ng lahat ng bagay na mabuti. Sabi sa Isaiah chapter 12 verse 5, Sing praises to the Lord, for He has done gloriously. Let this be made known in all the earth. Aking personal prayer, sana ho itong binanggit ho natin ang ating maging mood at ang ating maging pagtingin para ho sa 2026. Sing praises to the Lord, for He has done gloriously. Let this be made known in all the earth. Ako po si Edniel Parrosa, susunod ng Mega Balita Linggo with John Gonzales. Karinigan ulit tayo mamayang alas 9 at bukas balagoong pa rin tayo sa 2x2 sa DZRH. Standby! 1 minuto bago alas 6 ng umaga. This